Pag-modernize ng zip code system at pag-brief sa kalagayan ng government corporate sector ang naging ikutan ng talakayan sa pagdinig ng Committee on Government Enterprises and Privatization. Ang detalye ihahatid ni Faith Santiago live. Faith. Princess, layunin ng mga panukalang batas na inaprubahan kanina ng komite ay ang matugunan ang outdated ng 4-digit zip code system at gawin itong 7 digits para sa makabagong panahon. In a digital economy, imprecision means delay, and delay means inefficiency. And inefficiency means lost opportunities. Iyan ang iginiit ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda sa kanyang sponsorship message hinggil sa House Bill 6323 na aniyay mahalaga mula sa pagpapadala ng parcels hanggang sa kawastuhan ng government records at efficiency sa emergency response. Inilatag din ng mambabatas ang advantage ng pag-modernize ng zip code system ng bansa tulad ng precision sa logistics at public service sa pamamagitan ng barangay granularity dahil magkakaroon na ng nakalaang numero sa bawat barangay. Pag-iwas sa kalituhan sa future admin changes gaya ng merging o separation ng LGUs. Pagpapatibay ng interagency coordination tulad sa DSWD, DOH, DILG, PSA at DICT. Gayon din sa mga private utilities para sa iisang geographic language, cleaner records at accurate targeting na makakapag-iwas sa waste. Mapapaigting din aniya nito ang overall efficiency ng e-commerce at delivery services sa Pilipinas. Ibinahagi din ni Jojo Anonuevo na kilala bilang spearheader ng Zip Code PH project kung papaano isasagawa ang bagong zip code system. We would take the standard address system defined by the Philippine Standard Geographic Code. So Philippine Standard Geographic Code defines the official province names, the city and municipality names, and barangay, right? So the idea is if we actually make it in such a way that people can easily memorize their zip code, we thought that that would be a road to success. Suportado naman ito ng Philippine Postal Corporation. Sa katunayan nga, nagbigay sila ng request hinggil sa pagkakaroon ng appropriation clause para sa draft o sub-bill nito. Gayun din ang pagkakaroon ng technical working group para mas mapag-aralan pa ang modernisasyon. Buo rin ang suporta ng Philippine Statistics Authority dahil magiging basihan din nila ito ng Philippine Standard Geographic Code kung saan nanggagaling ang master list ng geopolitical units sa bansa. Pinuri naman ng Department of Budget and Management ang panukala. Anila ang pondong gagamitin para sa implementasyon nito ay maisasama sa anumang concerned agency at mapapabilang din ito sa Annual General Appropriations Act. Princess, buo naman ang suporta ng ilang mga pribadong sektor dahil nila'y malaki ang maitutulong nito sa courier industry ng bansa para sa mas mababang operational costs, delays at confusion. At yan na muna para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News.